Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Malapang Jesus. Muli mo na Panginoon, hallelujah. Kami po yung nagpupunin po salamat. Salamat po Malapang Panginoon for another great blessing and opportunity na binigay mo sa amin sa gabi pong ito na muli mo kaming dinala sa lugar pong ito. At kami po ay muling nagkita-kita at nagsama-sama at sa gabing ito muling namin napag-uusapan ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan. Malapang salamat po sa dakilang pagkakataon, O Diyos, na hallelujah. Salamat, O Diyos, sa paglangis mo sa mga naunang bahagi ng aming banal gawain. Ang tanda po nito, yung patuloy na pagbuhos ng presensya, na siya pong tanda na patuloy kang dalulugod sa aming ginagawa. Sa pagkakataong ito, kami po ay lumalapit po sa Ribera sa kalangitan at tuloy po namin hinahangad na kami po ay muli mo pong samahan sa pagkadarako po kami sa napakalaking bakit parte ng aming banal gawain. Walang iba kundi po kami ay muling makikinig at mag-aari po ng Ebanghelyo. At muli sa iyo kung saan akin wala akong magagawa. Ang karunungan sa iyo po nagkagaling ko po maglagay ng salita. At bawat kataga na lalabas sa akin, labig gamit yung pagpapala at maging mabuting paginabang sa lahat ng magiging tapakinig. At patuloy mo kung ilagay po lamang sa iyong likuran. At ikaw po lamang lagi ang makita ang purit mo natin sa katapakinig. Ibigay mo sa amin ng lubos sa kagalakan. Kasabikan na kami patuloy na makinig ng mainam. Higit po sa lahat. Buksan mo po ang mga puso at malunawa. Patungkol po sa iyong salita upang patuloy na maunawaan ang kalagaan ng pagtalima at patuloy na pagsunod sa iyong dakila at banal pong kalooban. At sa oras pong ito, aming pong inakin ang tagumpay ng aming pag-aaral pong ito at aming sinasuway. Lahat ng uri ng gawa ng kayo sa aming kalagayan ng demons of destruction, unbelieving without hindrances, your spirit, hallelujah, kasot in Jesus' name, hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos, mga kapatid. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At muli po mga minamahal, bago tayo magpatuloy, ating muling ibinibigay ang pinakamataas na pagsamba, pagdakila, ang karangalan, kaluwalhatian ay naukol po lamang sa ating nag-iisa at buhay ng Diyos. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At tayo po ay patuloy po na nagbibigay ng dobling paggalang po sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, to our beloved Honorable Pastor Evangelist Wilson Almeida, and to our beloved Son Pastor Lino C. Almeida. At patuloy po nating inaalaala ang kanilang mga pagtuturo at pangangaral at mga na ito po yung naiwan po sa atin na hanggang ngayon ay napakikinabangan po natin ang mga benepisyo po nito sa ating buhay na pinagpala sa paglilingkod sa ating napakabait at buhay po na Diyos. At ako din po ay nagbibigay po ng patuloy na pagrespeto po sa lahat po ng beloved children, to Almeida family, at napapabudin po sa mga pagpalang umaga sa lahat ng aking manggagawa, sa lahat ng ating mga beloved preacher na nandito ngayon, na patuloy po pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Brother Dick Saez, katuwang po kanyang may bahay. At sa iyo po namin minamahal at ginigiliw po namin mga kapatid sa mahal na Panginoon, sa lugar pong ito ng Salog Outstation, na patuloy po na mainit at masigasig na naglilingkod sa ating buhay at mapagpalang Diyos. Isa pong mapagpalang gabi na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating napakabait at buhay na Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo mga kapatid ay darako po sa ating pakikinig at pag-aaral po muli ng salita ng ating dakilang Diyos. At muli po nating ilabas ang ating mga Biblia. At tayo po muling makikibukas sa bawat aklat po at talata po na ating tatalakayin. Sa oras po ito, mga minamahal, at kasabay po niyan yung ating mga talasulatan at ating pong isulat ang bawat mga aklat po at talata po na ating tatalakayin sa umaga po ito. Amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. At meron tayong tatalakayin ngayon, mga minamahal, ay ito po ay tungkol sa kaibigan. Makapag-amen po ba tayo? Amen. So si Santiago po ay may binanggit na talata, may binanggit na pangungusap sa kanyang pangangaral o sa kanyang sulat, mga minamahal, from the book of James chapter 2, verse 23. Kindly po, pakibasa po. Dito po sa ang sulat ni Santiago, Kapitulo 2, versikulo 23. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. So, si Santiago po ay sumulat at sabi niya sa kanyang sulat para po sa lahat po ng makakabasa po nito. At the same time sa ating kapanahunan, sabi po niya rito sa kanyang sulat, and the scripture was fulfilled which said Abraham believed God, and he was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God.
Amen? So, alam naman po natin yung awiting Friend of God. Tama po ba? Yan po ay awitin ng Beloved Choir. So, sabi ng Biblia, natupad daw ang kasulatan. At na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay binilang na katwiran sa Kanya. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? So lahat naman po tayo dito ay mayroong kaibigan. Tama po ba? Amen. So sabi nga ng awitin, kahit kaibigan ay nagbibigay ng sama ng loob. So bago tayo dyan, puntahan muna natin yung sulat ni King Solomon in Proverbs chapter 22 verse 24. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So may sulat si Solomon, sabi niya sa kanyang sulat, binibigyan tayo ng advice, no? Bilang mga anak ng Diyos, bilang pinagpala ng mahal na Panginoon. Sabi dito ni Solomon in Proverbs chapter 22 verse 24, make no friendship with an angry man, and with the furious man thou shalt not go. So sabi niya, huwag kang makipagkaibigan. So kailangan pala nating piliin ang ating kaibigan. Tama po ba? So bilang mga Kristiyano, kung paano po nung tayo po ay hindi pa tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay namimili na tayo ng kaibigan, how much more tayo po yung mga anak na po ng Diyos. Amen? So kailangan nating piliin ang ating kaibigan. So nagbanggit si Solomon kung paano tayo pumili ng ating kaibigan. So sabi niya, huwag tayong makipagkaibigan sa taong magagalitin at mainiting tao, at huwag kang sasama. Amen? So, para mas maganda, doon tayo sumama sa ating mga kapwa mananampalataya. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, sabi ng ating binasa kanina, kung babalikan po natin, yung James chapter 2, verse 23, sabi rito, si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So kung kayo po ay tatanungin, gusto ba natin maging kaibigan ng mahal na Panginoon? Sa katotohanan, ang ating Diyos ay hindi lang nating Panginoon, hindi lang nating Ama, kundi pwede pa din natin siyang maging kaibigan. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi biblically, mga kapatid, ang mahal na Panginoon mismo, ang Biblia mismo ang nagsabi, sa pag-aaral ni Santiago, sabi niya, si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. So pwede pala natin maging kaibigan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilan ng Diyos. Bilang patunay, ang mahal na Panginoon mismo ang nagsabi. No. Sabi niya, ngayon, hindi na kayo alipin, kundi kayo ay mga kaibigan ko na. Makapag-amen po ba tayo? Amen. Puntahan natin, sabi rito sa John chapter 15, verse 15. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 15, versikulo 15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng mga alipin kung ano ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na naririnig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sabi ng mahal na Panginoon, sa mismo pong nagsasalita po dito, no? Siya po ang nangangaral kung itataas natin ng basa. Sabi nga doon sa chapter verse 7, if you abide in me, in my words abide in you, sabi ng mahal na Panginoon. So kailangan natang manatili sa Kanya. Ngayon, bilang pagpapalakas sa mga pinapangangaralan niya, ini-inspire niya yung kanyang pinapangaralan. At the same time sa ating kapanahunan, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. That day, mga kapatid, simula nung ating pong tanggapin ng Diyos bilang Diyos at Hari ng ating buhay, tayo po ay pinalaya na ng mahal na Panginoon. Tama po ba? Amen? In John chapter 8, verse 32, if you seek the truth will set you free. Walang ibang katotohanan kundi ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Amen? Kaya buhat ng ating matanggap ang ating dakilang Diyos,
tanggapin natin sa bilang Diyos at hari ng ating buhay. That day, mga minamahal, tayo po ay pinalaya na ng Diyos. Makapag-amen po ba tayo? Sabi ng Biblia, mga minamahal, ngayon, sabi ng ating binasa ngayon, hindi na tayo tinatawag ng mga alipin ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo alipin, mga kapatid, dahil tayo po'y pinalaya na ng mahal na Panginoon. Nung araw, mga minamahal, wala po tayong posas, walang nakatali sa liig natin, walang nakatali sa ating pipe. Pero ang totoo, tayo po ay nakatanikala sa tinatawag na kasalanan. Amen? Kahit anong gawin natin pagtawag sa Diyos, hindi tayo pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Dahil tayo nga po ay alipin ng kasalanan. But we thank the Lord, mga minamahal, dahil siya po ang gumawa ng paraan kung bakit tayo pinagpala ngayon ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon ngayon, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging alipin, kundi tatawagin ko na kayong mga kaibigan ko. Kasi sabi ng ating binasa, kasi ang alipin, hindi niya alam kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon. Tayo po ba mga minamahal? Buhat na makilala natin ng Diyos, nalaman natin kung ano palang gusto at nais ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Noong araw, mga kapatid, ang alam lang natin, kumain, matulog, maghanap buhay, mamasyal, yun lang ang mindset natin. Pero nung makilala natin ang mahal na Panginoon, nagbago ito. Nung nalaman natin in the Ecclesiastes 2:13 yata, hindi nagkakamali. Nalaman natin, hindi lang pala yung obligasyon ko sa buhay na sa mundong ito, mabuhay, kumain, matulog, kundi may obligasyon ako. Kailangan kong alamin kung ano ang nais at gusto ng Diyos sa aking buhay. Amen? Nung ating makilala ang mahal na Panginoon, nalaman natin mga minaman, ito pala yung gusto ng mahal na Panginoon, no? Ito pala yung ipinangako sa akin ng Diyos, na meron parang langit at buhay na walang gan na naghihintay sa akin. At dito pa lamang sa lupa, pag ako'y sumunod sa Kanya, pag ginawa ko ang kanyang kalooban, sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng mahal na Panginoon, but seek you first my kingdom, sabi ng mahal na Panginoon, and all these things shall be added unto you. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal, nalaman natin kung ano ba yung gusto ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ngayon sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, kundi kayo ay mga kaibigan ko na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So, alam niyo mga minamahal, ang maganda po nito, ang nag-claim na friend ka ng mahal na Panginoon, walang iba kundi siya. Hindi mo kailangan pagsiksikan yung sarili mo. Dahil sabi ng Biblia, ang nagsasabi na kaibigan ka niya, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. No? Kaya isa pong, tandaan po natin, sabi nga nila, meron tayong best friend. Sino may best friend dito? Best friend, no? Dahil best friend, pagka may ginawang mali, hindi natin pinagtatakpan natin. Tama ba? Ganun ba yun, mga kapatid? No? Kasi matalik na kaibigan. Pero sa totoo lang, hindi kanya kaibigan pag ganun ang ginagawa mo. Amen? Dahil sabi ng Biblia, pag mali daw ang iyong kaibigan o mali ang iyong kapatid, sabi ng Biblia, kailangan sawayin mo siya. Amen? Dahil sabi ng Biblia, ang pagsaway ay higit pa sa lihim na pag-ibig. Sa totoo lang, mga minamahal, bilang totoong iniibig tayo ng Diyos, bilang totoong kaibigan tayo ng Diyos, pag tayo nagkakamali, di ba pinapalalahanan tayo ng mahal na Panginoon? Right po ba? Amen? In a sinful thing, mga minamahal, pag nagkamali ka, nire-remind ka ng mahal na Panginoon. That's the sign, mga minamahal, na ikaw ay ina-accept ng Diyos na kaibigan ka niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, ngayon tayo po ay kaibigan ng Diyos. Kung meron kang best friend dito, higit mong gawing best friend ang mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, never kanyang iiwan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, sa John 15:14, may sinabi pa ang mahal na Panginoon, iaangat natin ang basa. Dito po sa aklat ng Juan 15:14, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sabi ng mahal na Panginoon, ye are my friend if you do whatsoever I command you. Sabi ng mahal na Panginoon, kayo'y aking mga kaibigan. So ibig sabihin, magiging totoong kaibigan ka lang ng Diyos pag ginagawa mo yung utos niya. Amen? Willing po ba kayo na gawin ng utos ng Diyos? Amen? Sabi ng mahal na Panginoon, if you love me as a friend, then do my commandments.
Ginagawa po ba natin ito, mga kapatid? Parang di na kayo makapag-amen. Lahat magsabi na praise the Lord. Alam mga minamahal, tandaan po natin mga kapatid. Sabi ng Biblia, sabi ng ating binasa ngayon, kayo aking mga kaibigan kung gagawin ninyo ang aking mga utos. So pag ginagawa mo pala ang utos ng Diyos, amen, sinusunod mo ang kanyang palatuntunan, ito ang pagpapakita na ikaw ay kanyang totoong kaibigan. Makapag-amen ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga sa tao, kung talagang kaibigan mo ako, di ba? Meron pang mga sabi ng sumpaan pa para talagang mapatunayan kaibigan. Mahal lang gusto na mahal lang simple lang. Gawin mo lang yung utos niya. At ikaw ay totoong kaibigan na ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam mo ba, mga minamahal, ang nag-a-accept sa iyo na kaibigan, ang mahal na Panginoon, ang nag-a-accept sa ating kaibigan niya tayo, ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, nagbigay siya ng example. No? Nagbigay siya ng example ng isang totoong kaibigan. Kung iaangat natin ang basa, John 15:13, kindly po. Dito naman po sa Juan 15:13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. So sabi dito, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. So sabi ng mahal na Panginoon, walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ginawa ba ng mahal na Panginoon yun? Amen? O grabe no, mga kapatid. Sabi ng Biblia, for God so loved the world. Amen? That He gave His only begotten Son, that whosoever believing in Him should not perish but have everlasting life. Para kanino, mga minamahal? Yung pag-alay niya ng buhay. Yung tapat palang kaibigan, sabi ng Biblia, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Amen? At napatunayan natin mga kapatid, ang mahal na Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay, nagkatawang tao siya, para sa iyo na tinuturing kanyang kaibigan ka ngayon. Ngayon, are you willing? Handa mo bang ibigay ang iyong buhay para patunayan sa Diyos na ikaw ay totoo ding niyang kaibigan? Makapag-amen po ba tayo? Hindi naman kailangang magpatiwakal tayo. Amen? Kundi ang gusto ng Diyos, mga minamahal, habang nabubuhay po tayo, lumakad tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi lang ngayon dahil ikaw po ay mayroong kailangan, may problema ka ngayon. Kaya ka nagpapakainit kasi mayroong kang kahilingan sa mahal na Panginoon. Hindi yun, mga kapatid. Kundi gusto ng Diyos hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng ating binasa, yung kaibigan natin, mga kapatid, hindi lang niya sinabi na iniibig niya tayo. Kundi hanggang ngayon, pinapatunayan ng ating tapat na kaibigan na siya'y totoong ating kaibigan. Bakit, mga kapatid? Maraming beses tayo minsan nagkakamali sa ating kaibigan. Minsan, oras ng tagpuan, hindi natin kinakatagpo yung kaibigan natin. Tama ba? Makapag-amen po ba tayo? Meron tayong sumpaan, meron tayong covenant sa mahal na Panginoon. Tandaan mo po, mahal na Panginoon, pag tinugod mo yung panalangin ko, pinagaling mo yung karamdaman ko, maglilingkod ako sa iyo ng tapat. Now, tanungin mo yung sarili mo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero ang maganda po nito, yung kaibigan natin, napakalawak na kanyang pangunawa. Amen? Until now, inaabot niya yung ating pagkukulang at mga kahinaan. The proof, mga minamahal, to prove na siya po ay nananatiling nagmamahal sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ay, ang gusto na mahal na Panginoon, mga kapatid, kaya sinabi niya, mga minamahal, ang totoong kaibigan, handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Gusto ng mahal na Panginoon, ibigay natin yung buhay natin, ilaan natin yung buhay natin para paglingkuran at papurihan siya. Hindi lang dahil may problema ka, hindi lang dahil may kailangan ka ngayon, hindi lang meron kang pinagpipray, kaya nandito ka ngayon, kundi kahit anong sitwasyon, na nanatili kang naglilingkod, nagpapasalamat at sumasamba sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Sabi dito ni Haring David, from the book of Psalms chapter 55, verse 13, Ayon po sa mga awit, Kapitulo 55, versikulo 13. Kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, aking kasama at aking kaibigang matalik. Amen. palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So sabi ni Haring David, mga kapatid, no, sabi sa New King James Version, but it was you, a man, my equal, my companion, and my acquaintance. So sabi ni Haring David, mga kapatid, sabi niya sa mahal na Panginoon, ikaw ay matalik kong kaibigan. Amen? Sa mababaw na, you are my best friend. Makapag-amen po ba tayo? Sabi niya, mga minamahal, ang turing niya sa mahal na Panginoon, ito na yung pinaka-best friend niya, ang mahal na Panginoon. Sa inyo, sa buhay natin, sino ang best friend natin? Alam niyo, mga minamahal, may kasabihan, yung best friend mo daw, yung may mga bagay kang hindi masabi sa kapatid mo, sa magulang, pero sa best friend mo nasasabi mo. Tama ba? Sa tao yun. Pero ngayon, mga kapatid, tandaan mo, pag yung tao, kahit napagsabihan mo yan, minsan, ikukwento pa, kahit best friend mo na. Kaya nga minsan wala nang best friend. Best friend pa naman kita. Aawain mo na, pati sa social media, naalala ko. Sa social media, may nag-aaway na, magkaibigan daw sila. But look, mga kapatid, si Haring David ay naging napakaganda na kanyang sinabi. Sabi niya, mga minaman, kundi ikaw na lalaki, gaya ko, aking kasama, aking kaibigang matalik. Amen? Sabi niya sa mahal na Panginoon, ikaw ay kaibigan kong matalik. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, mga minaman, kung may problema ka, may pinagdadaanan ka sa buhay, wala kang ibang sasabihan kundi ang mahal na Panginoon. At tandaan mo, pag ang mahal na Panginoon sinabihan mo, ang totoo mong best friend, ang mahal na Panginoon, hindi niya ikukwento ang problema mo. Kundi sasamahan kanyang lutasin ang problemang pinagdadaanan mo. Kaya minsan, pag nagkwento tayo sa tao, minsan yung daga nagiging dinosaur Tama ba? Pero pag sa mahal na Panginoon kung magkwento, kahit gaano kalaki ang problema, magugulat ka, lulutasin at sasamahan ka ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng, malapit tayo patapos mga kapatid, Proverbs chapter 22 verse 11. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 11. Siyang umiibig ng kalinisan ng puso. Dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ay magiging kanyang kaibigan ang hari. Amen. Amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Napakaganda. Sabi ni King Solomon, mga kapatid, he who loves purity of heart has grace on his lips, the king will be his friend. Sabi niya, mga minamahal, siyang umiibig ng kalinisang puso. So, kailangan pala dapat malinis yung puso mo. Amen? So, walang bahid na sama ng loob, walang pakunwari. Ano yung pakunwari? Yung, alala ko, yung pag nasa bahay sa bahay ka, Kristyano ka. Pinakamababaw na lang yun. Pero pag nasa labas ka, hindi ka Kristyano. Makapag-amen po ba tayo? Look, ang kaibigan mo, ang kaibigan natin bilang tao, na pagtataguan natin, wala naman yung best friend ko, okay lang. Pero yung best friend natin na sinasabi niya, ikaw ay kaibigan ko lang ngayon. Kahit nasaan ka, nakikita ka niya. Amen? Ang maganda rito, sabi ni Pablo, kay Timothy, sabi niya, kung ikaw ay hindi naging tapat, o tayo hindi naging tapat, ang Diyos ay laging tapat. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi niya, mga minamahal ni Haring Solomon, siyang umiibig sa kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ay magiging kanyang kaibigan ng hari. Amen? Kaya sabi ni Haring Solomon, mga minamahal, kailangan malinis yung puso natin. Habang lumalakad tayo sa harap ng Diyos, dapat maging malinis ang ating puso. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung ating babalikan, yung sinabi ng James kanina, James chapter 2 verse 23, and the scripture was fulfilled which said Abraham believed God, and it was imputed unto him for his righteousness, and he was called a friend of God. Sabi dito, mga minamahal, dahil siya'y naging matuwid, mga kapatid. Dahil sa kanyang pananampalat, lumakad siya ng matuwid sa harap ng Diyos, naging malinis sa kanyang puso. Wala siyang ibang kinakausap kundi ang mahal na Panginoon lang. At naging tapat siya sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia,
tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang good news, mga minamahal, sabi ng John chapter 15, verse 13 of 15, mga kapatid, sabi rito, ngayon ay hindi na tayo tinatawag na mga alipin. Kundi tayo ngayong lahat na nandito ngayon ay mga kaibigan na ng Diyos. Wala ka nang dapat gawin pa. Dahil that day lang makilala mo siya, itinuring ka na niyang kaibigan. Amen? Kay Abraham, mga minamahal, lumakad pa siya naman. Kumbaga, meron pa siyang ginawa, mga minamahal, para sabihin ng Diyos na siya po'y kaibigan niya. Pero ngayon, mga minamahal, nung unang araw mo palang tanggapin ng Diyos, nung pinalaya ka niya, binigyan ka ng chance na mahal na Panginoon na maging kaibigan niya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, maging tapat tayo sa ating kaibigan, mga kapatid. Sabi ni Hari David, mga minamahal, ikaw ay matalik kong kaibigan. Grabe, mga kapatid, ano? Tinuturing ni Haring David na wala nang ibang best friend pa kundi ang mahal na Panginoon. Wala nang dadabes sa mahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, lagi mong kaisapin ng kaibigan mo. Huwag kang liliban sa oras ng tagpuan. Lagi kang dumalo sa gawain ng Diyos. Dahil nandito ang ating kaibigan, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Huling talata, mga Santiago 4, ang talata po ay 4. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata ay 4. Kayong mga mangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mangibig na magiging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kanina, sabi niya ni James, mga minamahal, ikinuwento niya si Abraham. Ngayon, mga kapatid, pinapalalahanan niya tayo. So, sabi ng Biblia, kayong mga mangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ulitin ko po, mga kapatid, tayong lahat na nandito ngayon ay tinuturing na kaibigan ng Diyos. Kaya, binibigyan tayo ng paalala. Huwag na tayong makipagkaibigan sa sanlibutan. Ano bang nasa sanlibutan? Kalayawan, pita ng laman, pita ng mata, lahat na nandito. Amen? Sabi ng Biblia, ang makikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Muli, mga kapatid, gayahin natin sa ating uwid. Lagi nating isipin, lagi nating ilagay sa ating puso na wala nang ibang tayong dapat kaibiganin kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Gawin natin isang pinaka-the best. Wala na ibang the best pa. Sana po ang the best, pinaka-the best na friend sa buhay natin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo po yung tumayo, awitan po natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Bipla tayo, Noy. Biplat. Habang tayo umawit, mga kapatid, papurihan natin ang ating dakilang Diyos. Told me long ago, one day I'd come back home, but I turned my back and walk away from the one who loved me most. But like the season had come and gone, like a river near the sea, I finally come into my own. There's been a change to me. You were there alone, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there alone, leading me on. Now my eyes can see, standing there, waiting to set me free.
like a whisper of the wind. You touch my heart again. Forever story that began, this one will never win. Forever day, my skies are blue, I'd all wait on to you. If you were there to stop the rain, Lord, what could I do? You were there along, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there along, leading me on, and now my eyes can see you standing there, waiting to set me free. You were there along, dark like a sun, somewhere in the back of my mind. And you were there along, leading me on, and now my eyes can see you standing there, waiting to set me free. Hallelujah. You told me long ago, one day you come back home, but I turn back and walk away from the one who loved me most. Hallelujah. Like the seasons are coming, like a river needs the sea, but they finally come into my own. There's been a change in me. You were there along, down like a song, somewhere in the back of my mind. You were there along, leading me on, and now my eyes can see you standing there, waiting to set me free. You were there along, just like a song, somewhere in the back of my mind. And you were there along, leading me on, and now my eyes can see you standing there, waiting to set me free. You were there along, just like a song, somewhere in the back of my mind. You were there along, leading me on, and now my eyes can see you standing there, waiting to set me free. Oh, you're standing there, waiting to set me free. You're standing there, waiting to set me free. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa gabing ito, mga kapatid, muli ipinapaalala sa atin ng ating dakilang Diyos na tayo ngayon ay pinalaya niya na, mga minamahal. Huwag na tayo magpaalipin pa, mga kapatid. Sabi ng ating huling talatang tinalakay, ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-alit sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, inari tayong kaibigan na ng Diyos. Hindi na tayo alipin ngayon, mga kapatid. Nagkaroon na tayo ng kalayaan. Nalaman natin kung paano maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bilang tanda na tayo totoong kanyang kaibigan, sabi ng mahal na Panginoon, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Anumang panahon, anumang sitwasyon, nandun sa lagi, mga minamahal. Lagi kanyang dadamayan at sasamahan. Nandun sa lagi kanyang bibigyan ng kalayaan. Tayo po sa umagang ito, sa gabing ito, mga minamahal, manalangin sa mahal na Panginoon. Tayo po lumapit sa ating dakilang Diyos. Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat, mahal na Panginoon.
Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po ay pinagpala mo, mahal na Panginoon. Na nung araw, hindi namin alam kami po ay alipin, mahal na Panginoon. Walang kalayaan at wala kaming kaalam-alam na mayroon palang madilim na kahinatnan kami, O Diyos. Hallelujah. Ngunit salamat kami, pinalaya mo, mahal na Panginoon. Binago mo ang aming buhay at higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa iyong salita. Ayon sa iyong sinabi, mahal na Panginoon. Ang alipin ay walang alam sa kanyang Panginoon. Ngunit ngayon, mahal na Panginoon, kami pinalaya mo, O Diyos, at inuro mo sa amin, mahal na Panginoon, kung anong yung nais, nalaman namin kung anong yung kagustuhan, nalaman namin kung anong pamaraan, kung paano kami magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Nalaman namin sa aming mga panalangin kung paano kami tutugunin, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa oras nito, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Manatili ka sa aming puso. Kami manatiling tapat sa iyo, mahal na Panginoon, bilang tinuturing mong mga kaibigan mo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon. Huwag kang magsawang magpaalala kung kami nakakalimot. Patatagin mo ang aming pananampalataya hanggang sa pagbalik, mahal na Panginoon Jesus. Ito ng aming dalangin sa dalangin pagluhod ng aming malapasto sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Punihin po ating mahal na Panginoon. Darako po tayo mga minamahal sa ating mga pangangailangan. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kalawang kamay sa pati po ng ating nararamdaman. Simple man po, bigat manggaran po tayong nahiya. Sabihin po natin sa ating napakabait at buhay na Diyos. Dakili po namin ang mga Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Sa matamis at malalag na pangalan mo po ang pinakamamahal na Kristo sa iyong salita at pangako. Malapang nilatag po namin ang aming mga pangangailangan. Handa mo po itong bigyan ng katugunan. Ipatong kami sa may karamdaman. Handa mo po itong pagalingin, mahal na Panginoon. Kaya kabilad dito, ganun ng palataya sa dalangin pagluhod ng aming mga pastor, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, amin po sinasaway ang mga karamdaman sa iyong mga anak. Di mo yung karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubusi po, nanatangkasa, rayuma, high blood, iskilis karamdaman na panahon, kasawad sa iyong palalamig, panlupay pa yung mga problema, maraming problem, financial problem, family problem, bisol in Jesus name, ano mga karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah, mga pakahinaan, pagbibisa mo po na yung pwede life, kasawad in Jesus name, hallelujah, mga problema, maraming problem, financial problem, bisol in Jesus name, karamdaman, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tayo po tayong lahat at ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Then sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 beses and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Tayo po makabalik po sa ating mga kanya-kanyang upuan. At tayo po ay natapos sa ating pag-aaral, pagkikinig po ng salita ng Diyos. At muli iniwan ko po sa inyo, we love you in the Lord, but our dear Jesus loves us all. At tayo po darako po sa ating mga anunsyo. At aking pong muling ibigay mo pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Eli Villesa, para po sa ating mahalagang mga anunsyo. Amen. Purihin ang ating pinakamamalapinoon. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Mikoy Alima. Sa ating po mga minamahal na